Pagbati po sa lahat sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Ang Cambridge University noong taong 2010 ay gumawa ng isang pag-aaral at nakarating sila sa konklusyon na tinatawag nilang the most boring day in history. At alam niyo ba, ang the most boring day, yung pinaka-nakababagot na araw ay April 11, 1954. Nakarating sila sa ganung konklusyon sapagkat sa araw daw na yon ay walang malaking balita, walang digmaang malaki na nangyayari, walang isinilang na naging bantog na tao at wala namang bantog na tao na namatay. At sa pinagsama-sama na nila lahat ng mga yon at sinabi nila that must be the most boring day of history, April 11, 1954. Makikita natin ang mentalidad dito na para maging exciting o thrilling ang isang araw ay kailangan pala may giyera, kailangan pala ay may namatay na dakilang tao o kaya ay may isinilang na magiging dakilang tao at yan ang kanilang matatawag na exciting day. Tayo tumututol sa ganyang pananaw sapagkat alam natin walang araw na hindi kumikilos ang Diyos, walang araw na ang kanyang probidensya ay hindi aktibo, at walang araw na ang kanyang biyaya ay hindi sumasagana para doon sa kanyang mga ililigtas. At ang dapat na nasa mentalidad natin ay nangyayari ito sa pamamagitan ng mga kanyang pinagtipon-tipon ng mga iglesia sa lahat ng mga dako. Kaya ang pananaw natin sa anumang araw ay nakarugtong sa kung ano ang pananaw natin sa iglesia ng ating Panginoong Heso Kristo. At ito ang isang bagay na gustong sabihin ni Pablo sa kanyang pagsulat dito sa mga taga-Efeso. Hayaan ninyo na basahin kong muli ang huling bahagi ng binasa na kanina sa ating pagbabasa ng kasulatan. Ephesians 3:20 and 21, Efeso 3:20 at 21. Ngayon sa Kanya na makagagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa Kanyang kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailan paman. Amen. Kapag binabasa ninyo ang Efeso ng seryoso, kayo ay parang mauubusan ng hininga sapagkat magsimula pa sa unang kabanata, makapigil hininga na ang mga sinasabi ni Pablo at parang nagtuloy-tuloy siya, sunod-sunod ng mga kaisipan ang kanyang ibinibigay na parang tumitingin sa isang napakagandang kalikasan at you sense a breathtaking scenario. And ganito ang pagbabasa sa aklat ng Efeso. Pero para wag naman kayo maubusan ng hininga sa pagbabasa, may paghahati sa Efeso. Kailangan tingnan ninyo kung nasaang bahagi kayo sapagkat hati ito sa dalawang bahagi mula unang kabanata hanggang ikatlo ay sinasabi ni Pablo kung ano na tayo kay Heso Kristo, anong ibinigay ng Diyos ayon sa kanyang biyaya, samantalang mula 4 hanggang 6 ay sinasabi niya ano dapat ang maging ating pamumuhay nang dahil doon sa mga ginawa ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa makatuwid, sa first 3 chapters are the things that we are in Christ, and chapters 4 to 6, the things we should be because of Christ. Nung papapansin nyo, ang ating teksto ay ang pinakahuling mga pangungusap ng chapters 1 to 3. Matapos sabihin ni Pablo yung kanyang pinakamensahe na ang gawa ng Diyos tungo sa ikaliligtas natin at kanyang nilista ang mga pagpapala ng kaligtasan ng mga mananampalataya sa chapter 1 pa lamang. Sa chapter 2 ay pinakita niya kung ano tayo dati, ngunit ngayon ay binago dahil kay Heso Kristo at isang paliwanag lamang ito dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kahabagan ng Diyos. At ang ibig sabihin niyan, tingnan mo ang kaligtasan na hindi dahil sa iyong gawa upang walang sino man ang magmapuri. Kung may kausap ako sa inyo dito ngayon na maaring dinala ng probidensya ng Diyos upang marinig ninyo ang mensaheng ito,
Sana umuwi kayo na ang daladala ninyo ay ang katotohanan na walang kaligtasan maliban sa biyaya ng Panginoong Hesukristo. Maaari mong gawin ang pinakarelihiyosong bagay gaya ng maraming gumawa noong Holy Week o yung libu-libong tao na ngayon ay nagtitipon sa Roma upang makiramay sa pagkamatay ng Papa at maghintay ng susunod na magiging Papa ay mga inaakala yan ng mga dakilang pilgrimages. Ngunit sa tunay na kaligtasan, hindi mo isipin anong magagawa mo o anong nagawa mo na o ano pang pwede mong gawin. Ang iniisip para sa kaligtasan ay ang ginawa ng Diyos na biyaya niya kay Kristo Jesus sapagkat walang kaligtasan, kaibigan, maliban sa biyaya ng Diyos kay Hesu Kristo. Yan ang buod ng kanyang sinasabi tungkol sa ginawa ng Diyos kay Hesu Kristo. At nang dahil dyan, pagdating niya sa kabanatang 3 ay halos nagiging panalangin na ang ginagawa ni Pablo na kinikilala niya kung paano siyang tinawag na maging tagapagdala ng mensaheng yan, ng biyaya. At dito nga sa binasa sa scripture reading kanina ay talagang nananalangin na siya at naninikluhod sa Diyos na makita ng mga mananampalataya ang kadakilaan ng ginawa ng Diyos, yung tinawag na breadth, height, length, and everything about what God has done. Nakarating ka na ba, kapatid, sa punto na yan na halos pigil ang hininga mo na napakadakila ng ginawa ng Diyos kay Kristo Jesus? At mula dyan, ay narito tayo sa ating teksto, verses 20 and 21, kung saan si Apostol Pablo ay sumasamba na sa Diyos. This is what we call a doxology, isang pahayag ng pagsamba dahil naiisip niya lahat ng dakilang ginawa ng Diyos. Ngunit pansinin ninyo na sa lahat ng dakilang ginawa ng Diyos, ang nakikita niyang sentro ng masasabi nating teatro ng kanyang gawain ay ang iglesia. Dito makikita ang kadakilaan ng ginagawa ng Diyos, hindi lamang sa panahon ni Pablo, sapagkat sinabi niya rito sa lahat ng mga salinlahi, throughout all generations. At pag sinabi niyang throughout all generation, kasama na tayo riyan, kasama na ang Gen Z riyan. Walang exempted na ang dakilang gawa ng Diyos ay makikita sa ibang bagay. Pinakasentrong teatro ng gawaing dakila ng biyaya ng Diyos ay makikita sa pamamagitan ng iglesia. Isipin niyo ang luwalhati ng Diyos nahahayag, ngunit sa halip na sa malaking palasyo o sa White House o sa iba pang dinadakila ng mga lugar, sinasabi niya sa mga taga-Efeso, nangyayari ito sa iglesia. Maring ang iglesia mo lokal ay munting iglesia, ngunit dyan nagaganap sa pamamagitan ng iglesyang yan at ang iba pang mga iglesia, ang dakilang ginagawa ng Diyos. Gusto kong ibigay sa inyo ang ganitong mensaheng simple lang. Ang ginagawa ng Diyos kay Jesucristo ay magluluwalhati sa Kanya sa iglesia. Ang ginagawa ng Diyos kay Jesucristo ay magbibigay luwalhati sa Kanya sa iglesia. Yung mga nagsabing the most boring day, ang April 11, 1954, hindi pa ako pinapanganak niyan, ay makikita natin ang batayan nila ay ano bang dakilang balita sa araw na ito. May giyera ba? May pinanganak bang dakilang tao? May namatay bang dakilang tao? At dahil wala silang makita, sinasabi nilang it's boring. Ngunit para sa mananampalataya, ang tinatanong niya sa anumang araw ay anong dakilang ginagawa ng Diyos? At ang sagot ay ang ginagawa ng Diyos kay Jesucristo ay ang magbigay luwalhati sa Kanya, ngunit sa teatro, sa larangan ng iglesia. Ito ang pinapaalala ni Pablo sa mga taga-Efeso, na sa pamamagitan nito ay para sa lahat ng mga iglesia sa mundo, tingnan nila ang nangyayari doon sa loob ng kanilang iglesia at sa ginagawa nila sa labas ng kanilang iglesia
ay may dakilang nangyayari dahil may ginawa ang Diyos kay Hesukristo. Dalawang katotohanan ang gusto kong tingnan natin dito. Una, may malawak na layo ng Diyos sa kabila ng kaliitan ng iglesia. May malawak na layo ng Diyos sa kabila ng kaliitan ng iglesia. At ikalawa, may mataas na dangal ang iglesia na karugtong ng kaluwalhatian ng Diyos. May mataas na dangal ang iglesia na karugtong ng kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan natin yung dalawang yan. Una, may malawak na layo ng Diyos sa kabila ng kaliitan ng iglesia. May paghahambing dito sa magagawa ng Diyos sa inaasahan ng isang maliit na iglesia katulad ng ating mga iglesia. Sinabi rito ni Pablo, ang kanyang binibigyang papuri ay sa kanya na makagagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Ang tinutukoy niya maari ay ang maari nating mga iniisip. Theologians have been thinking all the profound truths about God. At ang sinasabi ni Pablo, ano man ang maisip ninyo at gumawa kayo ng mga profound theology, ang dakilang Diyos ay higit pa riyan. O maring iniisip niya yung mga nananalangin ng mga Kristiyano sapagkat sila ay humihingi. Ngunit ano man ang hinihingi sa panalangin at maaaring ikaw ay humihingi ng malaki sa panalangin, ngunit sinasabi rito ni Pablo, siya ay higit na dakila at masagana kaysa lahat nating hinihingi. You see the comparison, yung paghahambing niya, ang kaya raw gawin ng Diyos ay higit na sagana kaysa mahihingi natin sa panalangin o maiisip natin na mangyari, maiisip natin maaring sa teolohiya. Huwag nating ilagay ang Diyos na confined to our prayers and our theology. He is so much greater, mas dakila siya sa mga bagay na yun. Dito, isipin natin, madaling maliitin ang plano ng Diyos dahil sa kasalatan at kakulangan ng iglesia. Yan ang gusto natin na iwasto sapagkat talagang ihambing mo ang iglesia sa anumang mga organisasyon na mga talagang kinikilala at nalalagay sa dyaryo tuwi-tuwi na lalagay sa mga balita, hindi malalagay ang iglesia sa headline ni sa inside pages ng anumang major news outlet. Maliit ang iglesia. At kung tumingin ka sa mga iglesia na nagpapakatapat sa mensahe ng Ebanghelyo, ay maaring mas makita mo pa ang mas maliit. Wala silang kasaganaan sa yaman. At doon sa mga iglesia na ibinibigay sa mga tao ang gusto nilang inspirasyon at mga pangakong himala at pagpapasagana, sila ang mas parang lumalaki at mukhang dumarami sa ating paningin at doon maaring masiraan ng loob ang mga gustong magpakatapat sa katotohanan ng Diyos, sa katotohanan ng Kanyang biyaya. Kaya dito natin iwasto yan at muli ay ilinya natin sa turo ng salita ng Diyos na ang dakilang gawain ng Diyos, ang Kanyang malaking plano. Anong plano ito? Plano na bumabalik pa doon sa pangwalang hanggan. Maraming nagplano ng kanilang mga itatayong gusali o iba pang mga proyekto na umabot ng taon. Ang plano ng Diyos ay bumabalik sa eternity past, nakalipas na walang hanggan, sapagkat sinimulan ni Pablo ang listahan niya ng mga gawa ng kaligtasan. Sinabi niya sa Ephesians 1 verse 4, chosen before the foundation of the world. Anong itutumbas mo riyan na proyekto ng tao? Ito ang proyekto ng Diyos, magligtas, magbigay luwalhati sa Kanyang pangalan. At ang proyekto na yan ay pinlano niya doon pa sa kawalang hanggan at sa kasaysayan ay Kanyang isinakatuparan hanggang dumating sa pinakatugatog ng katuparan na yan
sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo at sa pagkabuhay niya mula sa mga patay. Yan ang tinatawag nating Ebanghelyo. That is the summit, that is the peak of the work of God. I challenge you to compare any works of man, the greatest project they have ever done. What? The Great Wall? Egypt's pyramid? Walang saysay ang mga yan kung ihahambing sa ginagawa ng Diyos. Ngunit nakatingin tayo sa kaliitan ng iglesia sa pagkukumpara natin sa mga malalaki at mga dakilat masagana, at inisip natin walang binatbat ang iglesia pagdating sa mga malalaking mga bagay. Ngunit hindi dapat ganyan ang tingin natin sa iglesia. Ito ang teatro ng plano ng Diyos na nagmula pa sa pangwalang hanggan at magpapatuloy hanggang sa walang hanggan. At lahat ng nasa kalagitnaan nito ay gawain ng Diyos na hindi mapapansin, hindi ba ilalagay sa mga news outlet, ngunit nananatiling dakila kung iniisip mong dakila ang ginawa ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang sabi ni Pablo, ang lahat ng hinihingi at iniisip ng iglesia ay kapos sa talagang plano ng Diyos na malawak. We always fall short of what we ask. We fall short of what we think when compared to what God has actually planned. Maaring nahayag yan sa ating mga pangitain para sa iglesia, sa ating mga panalangin. What is the vision of the church? What is the prayer of the church? Napakaliit kung ihahambing sa talagang plano ng Diyos. At ang hamon sa awit 81, talatang 10, Psalm 81:10, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto, buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. Pinapaalala niya ang kanyang gawain ng pagliligtas na nangyari sa katubusan ng Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt. At ngayon, ang isang ibig sabihin niyan, dapat makita mo kung gaano kalaki ang plano ng Diyos. Kaya kung hihiling ka, ang figure of speech na ginamit dito ay buksan mo ng maluwang ang iyong bibig upang aking punuin. Kung ikaw ay pumunta sa isang event na alam mong may kainan at alam mong magsusobra, hindi naman ako Sharon o may ganong ugali, pero halimbawang talaga namang may libre, tapos ang dinala mong bag ay napakaliit sapagkat wala kang masyado inaasahan, yung pala'y sobra-sobra ang pwede mo sanang dalhin, pero maliit ang dinala mo. Kaya kaunti lang ang iyong madadala, samantalang ang sinabi rito ng Diyos, napakadakila ng aking plano. At nakita niyo yan dapat kung nakita ng mga Israelita sa ginawa ng Diyos sa pagpapalaya sa Israel mula sa Ehipto, maliit na bagay yan kung ihahambing doon sa nangyari sa krus ni Hesukristo. Mayroon pa ba tayong malaking pananaw doon sa krus ng Panginoong Hesukristo o masyado na tayong nakasanayan na nating marinig ang tungkol sa krus ni Hesukristo at wala na tayong panginginig ng ating sarili sa pag-iisip na ganito kadakila ang ginawa ng Diyos. Magligtas ng mga makasalanan sa pamamagitan ni Hesukristo, higit yan sa pagpapalaya sa Israel mula sa Ehipto. Ngayon ay sinasabing, manalangin ka ng malaki, magkaroon ka ng pangitain na malaki para sa iglesia sapagkat napakadakila ng plano ng Diyos. Kaya ang hamon ko sa iyo ay palawakin natin ang ating pag-asa sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos para sa iglesia. Let us widen, let us enlarge our hope
in the grace and power of God for the church. Ito ang katangian ng Diyos na tumitingkad sa ating teksto bilang konklusyon sa first 3 chapters ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Dakila ang Diyos, dakilain natin, sapagkat makakagawa siya ng higit na sagana kaysa lahat ng ating iniisip o hinihingi. Kaya hindi ito tumutukoy sa pagpaparami lamang. Ang biyaya ng Diyos ay hindi naghihintay na ikaw ay maging karapat-dapat sa kanyang pagpapala, saan ka man, ano ka man, sa iyong tingin, sa iyong relasyon sa Diyos. Nakaunat ang kanyang kamay sa iyo upang anyayahan kang lumapit kay Jesucristo. Maranasan mo ang kaligtasang nasa Kanya lamang. At mangyayari yan kahit sa iyong upuan kung ikaw ay tunay na tumawag sa Panginoong Jesucristo. At tayong iglesia, ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang dapat na magpakilos sa atin, mag-udyok sa atin. That should be our drive. God's power, sinabi rito, He is able. Kaya niya. Kaya nga sinabi sa earlier part ng Ephesians chapter 1, 19 to 21, kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Pansinin niyo yung pagdidiin sa kanyang kapangyarihan. Ito ang meron ng Diyos at tinuloy ni Pablo, kanyang isinagawa ito kay Kristo. Nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan, higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari, at sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. This is the coverage of God's great plan executed and fulfilled in Jesus Christ. Ang sinabi, this age and the age to come, and the age to come has already begun in Christ. Nagsimula na, yung iniisip ng iba'y darating pa lang, nagsimula na kay Jesucristo, nararanasan na natin ngayon, walang kapangyarihan na kayang dumaig o pumigil, maglimita kung may layo ng Diyos mismo. Ito ang kapangyarihan na idinugtong niya sa munting iglesia. Kaya palawakin mo ang iyong pag-asa. Ano bang kayang gawin ng iglesia? Ang iba't ibang bansa ay nag-uunahan na mauna sa kapangyarihan. Military, science, economic. Hindi nakikipag-unahan ng iglesia sa mga yan. Ang ating pangarap ay mas malawak. Ang ating hinihingi ay higit sa mga bagay na pinagkakaabalahan at inaatupag ng mundo sapagkat ito ay tungkol sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Ito ang hinihingi natin sa ating pananalangin. Ito ang inaasahan natin sa ating pagkakaisa. Kaya tanong, nasa iyong puso patungkol sa iyong iglesia. Huwag nating limitahan. Hindi natin alam ang gagawin ng Diyos. Noong 1689 ay lumilikas na ang mga nonconformist sa England sapagkat sila inuusig. Wala na silang inaasahang ibubunga pa sapagkat matindi ang pag-uusig sa kanila. Ngunit later in that year, 1689, ay lumuklok sa trono si William of Orange. Yun ang kanyang pangalan. At ang isa sa mga una niyang ibinabang batas ay ang tinatawag na Act of Toleration. Pinalaya ang iba't ibang mga pananampalataya upang magampanan nila ang kanilang pananampalataya na walang pag-uusig. Yun ay 1689. Anong naisip nyo? Matunog dapat sa inyo ang 1689.
Doon na isa publiko ng mga Baptist ang kanilang confession of faith. Alam niyo, nandyan na yan noong 1677 pa lamang, hindi nila maipubliko dahil sa pag-uusig. Ngunit nang lumuklok sa pwesto si King William of Orange, yan ay kanilang naganap. Hindi nila akalain. At maraming bagay tayo hindi natin akalain. Ngunit lawakan mo ang iyong pangarap, ang iyong pag-asa, ang iyong panalangin para sa iglesia. Ang ikalawang katotohanan dito ay may mataas na dangal ang iglesia na kadugtong ng kaluwalhatian ng Diyos. Narinig niyo akong paulit-ulit na sinabi ng iglesia, may kaliitan, walang binatbat sa comparison to the great organizations that always get the headline treatment sa ating news outlets. Ngunit muli mong isipin ang sinasabi rito, sumakanya nawa ang kaluwalhatian saan? Sa White House? Sa United Nations sa New York? O baka sa ICC sa The Hague? Sumakanya ang kaluwalhatian at lahat tayo ay sumasang-ayon. Oo, sumakanya ang kaluwalhatian, ngunit hindi doon tinapos ni Pablo. Sinabi niya, sumakanya ang kaluwalhatian sa... At mari, inaasahan mo ang isang dakilang organisasyon. Ang sinabi niya, sumakanya ang kaluwalhatian sa iglesia. At mari, ang reaksyon mo, iglesia? At mapatingin ka sa yung iglesia, sabihin mo, with this small church, with this imperfect people, doon ang kaluwalhatian ng Diyos. Ayan ang sinasabi ni Pablo. Sumakanya ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus. Hindi sa isang golden age ng New Testament. Sinabi niya sa lahat ng mga salin lahi. Even in our day, the glory of God is going to be resplendently manifest, not because of AI or because of science or because of human organizations, but because of the Lord Jesus Christ, and it will be accomplished by the church. Kaya sa kaliitan nito, may dangal ang iglesia na kadugtong ng malulhating Diyos dahil kay Jesucristo. Kung hindi ka pamilyar sa talata, akalain mo na ang kasunod na sumasa kanya ang kaluwalhatian ay ibang dakilang mga organisasyon. Sa halip, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia. Sa lahat ng henerasyon. Kaya ibig sabihin, walang pagbabago sa prinsipyo na ito. Hanggang ngayon, ganito. Umusbong at nawala ang mga malalaking imperyo. The Roman Empire is gone. The church that it sought to destroy is still here. Sapagkat dito idinugtong ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. Hindi mawawala, hindi madadaig ang kaluwalhatian ng Diyos. At minabuti niya na ito ay ipamala sa mundo sa pamamagitan ng iglesia. Sinasabing kahit sa ganitong iglesia na may kakulangan, idinugtong ang kaluwalhatian ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya tingnan mo ang iyong gawain sa iglesia. Yan man ay pagtuturo sa mga bata o mga ministeryong iyong sinasakatuparan dito sa iglesia. Tingnan mo na isa itong karugtong ng pinakamalaking proyekto na nangyayari ngayon sa mundo. Hindi isang construction work, hindi isang diplomatic negotiation, hindi isang election. Ang pinakadakilang proyekto ay ang nagsimula pa sa
walang hanggang nakalipas, magpapatuloy sa walang hanggang hinaharap at sa lahat ng kalagitnaan ng kasaysayan, ito ang dakilang nangyayari. Ang hamon ko sa inyong lahat, pagdugtungin mo ang paggalang sa iglesia at pagpaparangal sa Diyos. Hindi natin pinapantay ang iglesia sa Diyos, kundi kung pinaparangalan mo ang Diyos, dahil minabuti ng Diyos na ang kanyang karangalan ay maihayag ng iglesia, it's just logical na tingnan natin ang may paggalang ang iglesia. Kinakausap ko ang sino mang palaging nasa panambahan para magparangal sa Diyos, ngunit hindi naman sila bahagi ng iglesia. Maaaring hindi ka kaanib. Nakikiisa ka sa mga gawain, ngunit ang punto ay ipinapakita nito ang hindi mo pagbibigay ng tunay na parangal sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia, sapagkat pinili ng Diyos ang iglesia na kanyang teatro ng pagpaparangal. Kung hindi ka miyembro ng iglesia, ngunit sinasabi mo na naging tagasunod ka ni Jesucristo, dito idinugtong ng Diyos ang kanyang kalulatian sa iglesia at kay Kristo Jesus. Kikilalanin mo ba ito? O magpapatuloy ka sa lifestyle na on my own sa aking buhay Kristiyano, pero dadalo ako sa iglesia, pero hindi ako makikipagtipanan? O naghahanap ka ba ng iglesia na masasabi mong sakdal at walang dungis, kaya ayaw mong makianib? Eh, sinabi ko nga sa Sunday School kanina, nandun yun sa langit, yung sakdal at ganap na iglesia. Kung may nakikita kang dungis sa iglesia, handa mo na ba agad itong itakwil? Eh, mas mahigpit ka pa kay Jesucristo. Sapagkat si Jesucristo, ang kanyang karangalan, idinugtong niya sa isang imperfect church like Ephesus. Kaya sa mga susunod na panahon ay nagsisimula marahil ang mga bagay na pagpapala bilang iglesia, magsisimula rin ang mga hamon. Kung ipagbubunyi mo ang iglesia dahil sa pagpapala, ngunit itatakwil mo sa panahon ng mga hamon, iba si Jesucristo. Itinatanghal niya ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa iglesia sa panahon ng mga pagpapala, sa panahon ng mga hamon. Nagkaproblema sa Efeso sa relasyon ng mga Kristiyanong Hudyo at mga Kristiyanong Hentil. Sa kabila nito, idinugtong ng Diyos ang kanyang kalulatian sa iglesia at kay Kristo Jesus. Gayon din natin ito tingnan, mga kapatid. Bumalik tayo dun sa the most boring day. April 11, 1954. It was a Sunday. Araw yun ng linggo. And in the month of April 1954, si Dr. Martin Lloyd Jones ay nasa kalagitnaan ng kanyang series on Romans na magiging ilang aklat. And in fact, in April 1954, he was already in Romans 8. Sinabi ni Martin Luther, if the Bible were a ring, the book of Romans is its stone, and Romans 8 is the sparkle. At nandun si Dr. Lloyd Jones sa kanyang pagtuturo, at ilang henerasyon ang pinagpala ng kanyang pangangaral on the most boring day, according to Cambridge University. Kaya huwag tayong maniwala sa mga ganyan. Tingnan mo ang bawat araw. It's an exciting, thrilling day. What God is going to do in order to carry on
His work of redemption began in eternity past and will go on to it through eternity future. And we are in the middle of it. Nasa kalagitnaan tayo ng proyekto ng Diyos. Huwag sana mawala yung pananabik at yung makapigil hininga nating pag-asa at pangitain kung ano pa ang gagawin ng Diyos. Muli, tumingin tayo sa Diyos na sinabing sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailanman. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, tunay ngang makapigil hininga ang mga sinasabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. At binigyan niya na ito ng konklusyon sa kanyang unang bahagi ng pagsamba dahil sa kadakilaan ng iyong magagawa at ang kaya mong gawin na higit na sagana kaysa lahat ng maaari naming isipin sa teolohiya man o sa pagtuturo o kaya naming ipanalangin sapagkat ang pinakadakila mong ginawa ay nangyari kay Kristo Jesus. Kausapin mo ang mga narito na wala pa kay Kristo at maaring umaasa sa kanilang mga gawa at mga relihiyosong panata upang sila'y iyong tanggapin. Sa halip ay makita nila na ikaw ang gumawa at umabot ng makasalanan upang magligtas. Magligtas ka ngayon ng mga makasalanan. At sa iglesia ay magbigay ka ng paghahamon na dahil sa iyong kadakilaan, anuman ang aming kaliitan, maaari kaming mag-isip ng mga pangitain, mga panalangin ng mga dakila para sa iyong pangalan. At anuman ang kaliitan ng iglesia, binigyan mo ito ng mataas na dangal dahil idinugtong mo ang iglesia sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya tulungan mo ang iglesyang ito at bawat tapat na iglesia na magpakatapat sa kanilang panawagan na atupagin ang ikaluluwalhati mo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi kami abala sa politika, sa ekonomiya, o sa anumang bagay na magpapatanyag sa anumang organisasyon. Ang aming pinagkakaabalahan at inaatupag ay ang mga bagay na magluluwalhati sa Diyos kay Kristo Jesus. Dinggin mo kami sapagat panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen.